Magandang araw mga kaibigan, mga kababayan. Kung nasan man kayo sa Pilipinas, dito sa Malaysia, sa Sabah, particularly dito sa Kota Kinabalu City, o kung saan man kayo, iba-ibang panig dito sa mundo. Now, I would like to say good morning, good afternoon, and good evening. And salamat pagi, salamat patag, and salamat malam. Ito po si Nico Fabian, nandito na naman sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Tuloy natin po ang programa natin, ang issue natin po tungkol sa controversial, very controversial and hot issue tungkol sa National Budget 2025, ang procedure ng National Budget 2025. And ito po, today I'm going to show or share with you ang mga interviews dyan sa Manila o sa Pilipinas, galing sa mga, sabihin natin sa media, sa national press natin dyan sa Manila, as well as ang mga comments ng mga politicians natin. No? And this was aired during ang mga mainstream media yesterday or last night po and until this morning. And ito na, ang title ko nga wala kaming, we are not involved sa BICAM report, sabi ni Executive Secretary si Lucas Bersamin. And dahil po itong statement niya, it only shows something. And later on, I will discuss to you or I will share ang mga comments ko, mga reaction ko regarding sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Lucas Bersamin. It shows something, no? Ang statement niya. It proved something ang statement niya. But anyway, sige. Let's start itong programa natin. Today is Saturday, January 25, and I hope everything is running smoothly sa inyo and 100% ang mga politician natin dyan sa Pilipinas, no? Medyo magulo, no? Magulo, and we hope that maglabas talaga ang katotohanan tungkol sa issue na ito, ang national budget natin na 2025. And whether we like it or not, nandyan na yan, nag-approve na yan, and what will happen next, depende na po kung matuloy or kung ano ang desisyon ng Supreme Court or Korte Suprema po when the case will be filed or will be brought to the attention of the Supreme Court po. And I was made to understand ang grupo ni Representative Isidro Ungap na yes, they are going to bring this matter sa Supreme Court. So to start with, ang programa natin, and sorry lang po, no? Kung tuloy-tuloy natin itong very controversial issue natin tungkol sa budget, but I think this is very important for all Filipinos, no? Hindi lang dito po ang mga Filipino communities sa Malaysia or sa Sabah, but para sa lahat natin po, no? It is a very important issue dahil po whatever ang implementation ng budget 2025, National Budget 25, it affects us dahil po pera natin ito po, no? This is our money. Anyway, umpisa natin po ang sabihin natin ang statement. Ang statement ni Executive Secretary Bersamin or Lucas Bersamin when he was asked to comment by the local media dyan po sa Pilipinas. Let's listen to this, and from here we will try to digest and we will see. I will give my personal reaction po, ang my personal opinion po regarding ang statement ni Executive Secretary. Yun po ang little president natin po dyan sa Pilipinas. No? And okay, let's listen to this. Sandali. Hold on, ha? Ito po. Let's listen first. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Mali yata ito. Hold on. Sorry, ha? Sorry po. Let's listen to itong statement ni Lucas Bersamin. Ano ba yan? Saan ba yun?
36. Yeah, correct na yata yun eh. Correct na yata yun. Correct na. Kung meron mang pagkukulang sa Sandali. Ito po. hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Okay, yun ang statement ni Lucas Bersamin. Mayroon pa isang statement dito po. Mayroon pa isang statement na sandali lang ito. Very briefly lang ito. And let's listen. Sandali po. Sa plans. That's it. Alan. Kailangan kausapin si Congressman Ungab. Siya ang magpapatunay sa kanyang sinasabi. Kasi wala kaming kinalaman sa kanya. Wala kaming kinalaman sa plans. That's his invention. If there were really true omissions, let the Congress, the lower house or the upper house explain kung meron. Pero patunayan muna kasi ang hirap sabihin niya na meron talaga eh. Hindi namin alam eh. Wala kami up to that point, hindi kami informed. Rafi, Okay, yan po ang statement ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary ni Bongbong Marcos o President Ferdinand Bongbong Marcos. So, anong palagay ninyo po? Ang statement ni Lucas Bersamin, the little president dyan sa Pilipinas. Ano kaya po? What is your opinion? Ang statement. Para sa akin, I will share with you itong personal opinion ko po. The statement of Lucas Bersamin only shows that mali sila po the other day when the president si Bongbong Ferdinand Marcos throw out a statement tungkol or reaction tungkol sa statement ni former President Rodrigo Roa Duterte, no? When he say wala po si Duterte is lying. He is lying because the president was talking about the GAA, General Appropriation Act. Sabi niya, walang blank check dyan. Walang blank items dyan po. And Duterte was talking about ang BICAM report. So, klarong-klaro po, with the statement of Executive Secretary Bersamin or Lucas Bersamin, klaro po, no? Directly, they admitted na mali po ang statement. Mali. It should not, it could have been avoided kung ang presidente, si Bongbong Marcos, was properly briefed, no, tungkol sa issue. Because, klarong-klaro po, si Marcos Jr. was referring to yon na po, yon GAA or General Appropriation Act, which totoo naman po. Walang blank items dyan. But ang former President Sir Rodrigo Roa Duterte was saying na mayroon, he was reacting legally or giving his legal reaction about the discovery of Representative Isidro Unga about the blank items dyan po sa BICAM report. Sa BICAM report. So, klarong-klaro po. Now, they already, after how many days, now they are admitting that mali yun po. Mali ang statement ni President Marcos Jr. Sana lang po, maganda sana, no? Hindi si Lucas Bersamin, Secretary Lucas Bersamin, who will be saying na itong statement. Sana lang po, nagsabi din, si Bongbong Marcos will come out with a statement also saying, kagaya ni former President Gloria Macapagal Arroyo, when she said that, I am sorry. Sana lang po, si Marcos din, ganun din, no? I am sorry for putting out this statement. He is lying.
Klaro na po. Klaro. It's very clear. No? It's very clear. Now, ito na. Ang problema natin dito po, lumalabas na. Dahan-dahan po ang katotohanan sa issue na ito. And let's see. Let's see. Bakit naman? Bakit naman ang Kongreso, ang lawmakers sa lower house at saka sa upper house, no? They are the ones, sabi nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang responsibility to explain to the public what happened sa BICAM report goes to the Congress. Kasi yon ang trabaho nila po. Yon ang trabaho nila. I just want to make it clear po. I just want to make it clear na si Marcos was telling the truth. Marcos Jr. was telling the truth na walang blend items. Walang blend items, no? And it is also a fact now na based on the revelation of several, a handful of lawmakers dyan sa Kongreso, that they saw some blend items sa BICAM report, conference report po. So, that is the issue now. And yes, sinabi na nga si Secretary or Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan ang mga members ng BICAM committee should come out and explain. Pero po, what is happening yesterday sa mga interviews to these people, some of them, no, especially involved sa BICAM report, no, sa BICAM conference, na they refuse to answer ang mga questions ng mga media. Refuse to answer ang mga questions ng media. Bakit po? Kasi naghintay pa daw sila. Siguro naghintay pa ang green light coming from the Speaker of the House, si Representative, Speaker Martin Romualdez. Ganon ba yun po? Kailangan ba yun po? But anyway, sige, tuloy natin itong issue natin, and this time around, during the interview with, sabihin natin, Executive Secretary Bersamin, tapusin muna tayo po kay Lucas Bersamin, no? Ang mga media, they also ask him about, during the press briefing yata ito po, na tungkol sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte po, no? Let's listen to the reaction, ang comment, or ang answer ni Executive Secretary regarding the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Let's listen po. Sandali, ito po. Let's listen, and kayo na bahala po maghusga. Ganun mo yan? Kayo na bahala maghusga. Okay, shoutout muna tayo kay Mary Lou Pentodio, who is watching my program. Thank you very much for watching my Nick Talk, the Real Talk with Nico on this beautiful Saturday morning. To Melvin Alviar, dito po sa Sabah din, I would like to say same greetings to you. And thank you very much for watching itong programa ko po. Importante lang po, kagaya ni Melvin, kagaya ni Mary Lou, na may sabihin natin na half Filipino blood, no? So, importante lang yan po for you guys to at least know what is happening dyan po sa Pilipinas. To Melvin po, no? Melvin, okay, stick to my program hanggang matapos ito po, dahil marami pa tayong dito mga video clips that can enlighten, or you will be enlightened of what is really happening dyan sa Pilipinas. Ito po ang reaction statement ni Executive Lucas Bersamin when it comes to the impeachment of VP Sara. Although po, parang nakita natin na itong impeachment complaints filed, tatlo na po, no? And accordingly, they're still waiting for the fourth complaint. Wala nang time ito po. I think, no? I think and I believe, kung tuloy man itong impeachment, siguro that will be in the next Congress, 20th Congress. Pero dito sa 19th Congress po,
I really doubt kung matuloy pa ito po. Time constraint na sila, no? Time constraint na sila. But anyway, let's go back to the issue. Ang statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin when it comes to the impeachment. Let's understand this in the proper context. Ang tinanong kay Presidente is, are you in favor of impeachment? Siyempre, hindi niya sasabihin na in favor siya or is not in favor because that is the prerogative of the Congress. You know that under the Constitution, the impeachment must emanate from the lower house. Okay? Now, if the President has made a statement at all about that process, it is only an opinion that he stated because he probably the thinking of the President is that might be distracting us from our agenda and our move forward, no? But we do not say to the lower house because we cannot dictate on the lower house. It is a co-equal, belongs to a co-equal branch of government. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking it. He's not blocking, he cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Yes po, correct. Correct din si Executive Secretary Bersamin. You know, this Lucas Bersamin is former Chief Justice po dyan sa Supreme Court po. And brilliant din yun po, no? He's a brilliant person. And can really contribute good ideas sa gobyerno ng Pilipinas, no? Correct yun po. Ang executive at saka ang legislative, are co-equal branches po. Ang presidente cannot dictate ang legislative, ang Kongreso po. Neither the President cannot dictate ang Senado. No? Senado. If they want to proceed with the impeachment, ang advice lang yan po, ang reaction lang po, no? Ang the way Marcos Jr. was just thinking, wag na tayo mag-ano tayo sa impeachment ni BP Sara dahil po ang dami pa tayong problema dito sa Pilipinas. Problema kagaya ang bigas, mahal na ang mga presyo sa Pilipinas. Mayroon pa tayo, we just experienced ang natural calamities. Mayroon pa tayong problema sa security. Mayroon pa tayong problema sa economy. No? So, yun po. At saka may problema pa tayo sa political stability dyan sa Pilipinas. Correct yun po. No? Kaya nga, it triggered ang sabihin natin, ang peace rally organized by Iglesia ni Cristo. But make it very clear, no? We just want to make it very clear na walang pakialam dyan po. Or Marcos has nothing to do when it comes to so-called, some people were saying, na-interfere daw o nag-dictate daw si Marcos sa Congress tungkol sa impeachment of VP Sara Duterte. Hindi po. Mali yun po. No? That I will support and agree with the way Executive Secretary Lucas Bersamin as well as our President, si Ferdinand Bongbong Marcos, no? How they look at the situation. Totoo yun po. Totoo yun po. Si Marcos is not dictating. Hindi. Bawal yun po. Bawal yon for the President to dictate ang Congress kasi equal branches sila eh. Hindi pwede po. Hindi pwede. Meron tayong executive, meron tayong legislative, comprises of two, ang Senate at saka ang lower house or ang Kongreso, and then meron tayo ang judiciary, no? So tatlo yan po. So I succumb to the idea na si President Bongbong Marcos, ang intention niya when he informed or message or whatever tungkol itong impeachment complaint, propose or plan to file a complaint, impeachment complaint against VP Sara, no?
opinion lang yan po or what advice lang yun ni Marcos, but it doesn't mean that he is already directing the legislative to proceed or not to proceed ang impeachment ni VP Sara. But anyway, I think wala na tayong issue muna dyan sa impeachment ni VP Sara dahil po time constraint na po, darating na ang election, saka may mas malaking problema tayo dito po sa budget. Sa budget. O sige, tuloy natin po ang topic natin for today regarding itong who is responsible, sino talaga kailangan sabihin natin, explain what really happened sa proseso ng National Budget 2025. Of course, as earlier mentioned, it should be the Senate and the Congress, ang mga members ng BICAM, no? To clear up the issue. Mayroon ba black items? Yes, mayroon. Mayroon yan po. Doon naman sa GAAP, wala po. So, let's see. Let's move on itong itong issue. Now, this time around, I would like to share with you some reports from the mainstream media, ang UNTC, no? UNTV. Yesterday or last night, sa news broadcast nila, they showed some videos regarding, they're trying to get some comments from the people concerned when we talk about this issue, ang bicameral report. And nandito po, obviously, parang they're trying to deviate, they're trying to shy away from the media and refuses to answer the questions or make it clear or explain what really happened. Ito po ang report ng UNTV. Si Joseph Moron po, UNTC, si Joseph Moron. Let's listen to this po. And of course, kayo nang bahala. Kayo nang bahala po to maghusga kayo po. No? Anyway, sige. Tuloy natin itong report ni Joseph Moron. Ni Joseph Moron. Sandali po. Let's listen to this report. Sino ito po? Si Stella Kimbo, Congresswoman Stella Kimbo. She is the new Appropriation Committee chairman ng lower house, no? Ng lower house. She just replaced si Congressman Saldico. So dapat lang. And yeah, she's a part of the BICAM conference, no? She is also a member. Tungkol sa issue between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Pakayos na din. If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano ma? Sige po, let's wait na lang po. Na-explain na lahat. Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. Dapat issues the BICAM. Mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat magkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at ng mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isinabatas na General Appropriations Act ang mga blanko sa BICAM report ay napuna ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Di siya makapagsalita sa... Yan po. Yan po. They try to get the reaction coming from Stella. Representative Stella Kimbo. Tapos sabi ni Stella Kimbo, tapos na, nag-explain na ang mga bosses namin, no? Ang bosses namin, nag-explain na. So, sa palagay ninyo po, bakit she's trying to shy away from this issue? Ano ba? Ano ba talaga? Are you hiding something or what? Are you hiding something or what? Later on po, I will share with you also ang reaction ni former
former executive secretary ni Bongbong Marcos but already left, and mayroon siyang mga reaction po tungkol itong issue na some members of the BICAM refuses or trying to shy away from answering sa media itong controversial issue. Anyway, nandito pa isa pang report po from UNTV, from UNTV. Let's listen to this report. Saan ba 'yon? Okay, ito. This was aired last night. And nandito po ang report. Relation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang po for our next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung... Any explanation lang po ng Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Webes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga alegasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kung Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Si Davao City. Yan po. Rushing daw siya. Why? Bakit? Representative Stella Kimbo, why you... I don't know. Mahirap talaga to put words into her mouth, no? Pero the way how I look at it, sa video clips po, na she is trying to avoid itong question ng mga media po. So, big question mark yung bakit. Hopefully, one of these days, she will open her mouth. Pero sabi nila, baka still waiting for the green light from her boss, si Speaker Martin Romualdez. Plano muna tayo. Anong the best answer that we can give to the media tungkol itong sabihin natin question na ito po. Ganon ba yun? Anyway, sige. Anong reaction naman ni former Executive Secretary ni Bongbong Marcos, si Attorney Vic Rodriguez, tungkol sa issue? Yes sir, shoutout muna tayo kay Self Rubio, ang kaibigan ko dyan po sa Zamboanga, if I'm not mistaken, no? Or are you in Zamboanga or nasa ibang parte sa Pilipinas ang kaibigan ko, si Self Rubio. Self Rubio, ang dating ano yan ay parang DTI boss po dyan sa region ba yun o sa Zamboanga City. So anyway, thank you very much for watching Mr. Seth Rubio, and I would like to say good morning to you. God bless you. God bless your wife, to your children, and of course lahat po ang mga relatives ninyo at saka lahat ang mga Zamboangueño, and in general lahat mga Filipinos dyan sa Pilipinas, dito sa Malaysia at saka sa iba-ibang parte ng mundo, kung nasan man sila ang mga overseas Filipino workers. And of course, special greetings din po to ang mga senior citizens kagaya ko po. And of course, ang mga super senior citizens kagaya ni former Senator Juan Ponce Enrile. Happy lang, sabi niya. Okay, tuloy natin po. This time around, I want to share with you ang reaction, ang comments ni aspirant to be one of the senators dyan sa Pilipinas, si Attorney Vic Rodriguez. Let's listen to this po. Medyo mabigat ang mga statements niya. Mabigat ang mga statements niya, and kayo na bahala po. Kayo na bahala.
Saan ba ito? Okay. Before giving you itong statement kay Attorney Vic Rodriguez, sabi nga ni Executive Secretary Lucas, sabi niya, mahirap na itong sabihin natin, itong to bring the case dyan sa Supreme Court and let the Supreme Court decide, no? Let the Supreme Court decide. And mahirapan tayo kung enactment budget tayo, no? We will get a budget of 2024 kung sakali unconstitutional itong 2025 budget, no? 25 budget dyan ang sabi ni Lucas Bersamin. Now, may reaction din ang idol ko sa media, and I'm referring to Ted Filon po. One of his program na he mentioned about the enactment budget po, no? Enactment budget issue. And let's listen before giving you itong reaction ni Attorney Vic Rodriguez. Ito muna po, si Ted Filon, ang idol ko po sa media. In fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam niyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero, yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nag-veto kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, tinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd, pinawasan po ang DA, pinawasan po DICT, nilagay doon sa mga full barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero inaprubahan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, ito po yung pinag-uusapan natin itong budget na to. Diba? Na ang dami pong kontrobersya kasi may fill in the blanks. Ngayon po, may pending issue sa kataas-taasang hukuman. At nung last year na budget pa yon, ito daw ngayon may iyaharap ang grupo nila Cielo Magno. Kaya dito po, magpakatotoo po tayo sa issue ito mga kapatid. Ano? There's really something very, very wrong with our system. Think about it. Yan po, ang reaction or comment ni Idol at Ted Filon. There is something wrong sa system po. I totally agree. Sabi pa ni kaibigan ko, si Sir Rubio, hello Jong, watching you here in Zamboanga City. Oh, you're in Zamboanga. Kadigalito na Zamboanga, and thank you very much. Muchas gracias for watching. And Seth, you watch itong next video clip ko po dahil maganda ito po. Medyo hard-hitting talaga ito ni Attorney Rodriguez. And siguro, if you want to comment, ikaw na bahala po. No? Seth, listen to this video. And ano sa palagay mo? May puntos ba? Correct ba? What Attorney Vic Rodriguez is saying? He is a good material para sa Senado po, no? Come May 12 election this year. Ito po, let's listen. Let's listen to the statement, comments ni Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Nandito na po. Sandali. Okay? Nandito na po. You hold on for a while. Hold on, ha? Tangan-tangan ang Hold on. I will make it sure that klarong-klaro kayo po ito. That's why I'll make it ganito. No? kakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas.
May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan, at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at huwag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Pati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma-imbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may Sino? Ang question is sino yon ang blanco dyan sa Bicameral Report? Sino po? Ha? Sa palagay ninyo po, sino? Ha? Sino? And nandito pa po, tuloy natin ang, sabihin natin ang comment ni Attorney Vic Rodriguez. Palagay ninyo po, ha? May puntos ba siya? And let's listen to this. Let's listen to this. Grabe, ano? saksi ngayon? Hold on. Sumulat, sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Vice Cam Report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating
Revised Penal Code. Ang tawag po dyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po dyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez. Magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Yan po. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, very, very, very potential to be a part of the Senate dyan sa Pilipinas come May 12 presidential or midterm election. Bakit po? Why? Why you have to ask permission, green light from Speaker Romualdez, Martin Romualdez? Public document, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, itong enrolled copy ng enrolled bill. May cover up ba yan o wala? Nakikita natin po, I personally look at it that there is really something wrong sa sistema natin ngayon po. No? Unless we do something, unless ang presidente natin will do something about these things, no? Then we are going down to the drain, ang Pilipinas. No? Biro mo, ang national budget natin, ganon pala how they pass the national budget. Takot ba tayo will we be affected, ang mga Filipinos? If we go back to enactment a budget ng 2024, after all, hindi naman yun 1 year eh. Sana lang po ang presidente, what he did, nakita na, si Bongbong Marcos, nakita na niya na maraming questionable items dyan sa kopya when he received this enrolled bill. No? Dahil sa enrolled bill, ang output dyan po is coming from the bicameral report. No? And he admitted that there is something wrong, and he even promised or said that they are going to look into the enrolled bill before he will sign the GAA, no? The GAA, and which he did last December 30, if I'm not mistaken. So ano ba talaga ang issue ngayon? Kawawa naman ng mga Pilipinos if we are not going to, kaya nga sabi nila, tapos na yan, nandyan na yan, tahimik na tayo lahat. Hindi pwede po. Hindi pwede po. Kung gano'n na lang ang mentality natin, what happened po? What will happen to the Philippines? Hindi kagaya noon, during the time of Digong, mayroon this discrepancy according to former Senator Ping Lacson, no? But nagveto
nag-veto si Digong or former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, you cannot blame ang Filipinos, no? Majority of the Filipinos are now demanding for an explanation. And hanggang ngayon po, ang members ng bicameral conference committee, naiiwas sila po ang mga queries, mga questions ng local media, ng national media dyan sa Pilipinas. Bakit po? And why do you have to wait? Why do you have to wait ang green light ng boss ninyo po? Green light ba yun? Waiting ba yun? I don't know. That's how I look at it. If mali ako po, I'm really sorry po. But this is my personal opinion. Shoutout muna tayo kay Bong Sebastian ng pinsan ko rin dyan sa Pilipinas. I don't know, si Bong nasa Manila yata or nasaan assigned dyan sa sa Pilipinas as a government servant. He's one fellow who I strongly believe na diretso yun po. Wala yun sa kanya mga corruption. Straight government servant yan si Bong Sebastian. May sabihin natin, hindi naman tayo bias, no? But my childhood friend yan si Bong, and at the same time my relative. No? So, ganun yan po ang sitwasyon dyan sa Pilipinas, and yeah, I will make sure that I will monitor this very controversial and hot issue po dyan sa Pilipinas. For at least I will be able to inform ang Filipino community po dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, of what is really happening dyan sa Pilipinas. Para pagdating naman sa May 12 midterm election, they will be properly guided and they will be able to, sabihin natin, wisely and cast their vote according to their conscience po, no? According to their conscience. And sana lang po this issue, this very controversial issue po ngayon dyan sa Pilipinas, we will sabihin natin here, pag nandun na ito po sa Supreme Court or Korte Suprema, there will be no delays, and we will be cleared na po ang desisyon ng Korte Suprema or Supreme Court. And once the decision of the Supreme Court, be it unconstitutional or constitutional, then we have to respect ang decision ng Supreme Court natin po. Natin po. Yes, shoutout din tayo kay Datu Orlando Harumal dito po sa Kota Kinabalu is watching my program today. And yes, Datu, good morning to you. God bless you. God bless to Datin, to your wife, and of course to your children. Si Datu ba, are you ready? Prepared na ba for the Chinese New Year? Next week na ito po, January 29, no? Chinese New Year. For the information of my readers, no? Or followers, I just want to inform you that dito po sa Malaysia, in Malaysia, the spirit of Chinese New Year or CNY, Chinese New Year 2025 or Year of the Snake, ushering of the Year of the Snake. The spirit of the celebration is nandito na po sa mga tao. Be it Malaysians, be it people from other nationalities or other countries po. We will be celebrating. It is a grand celebration dito po sa Malaysia. And of course, not only in Malaysia, but also in China and other countries around the world po. We are going to celebrate. Even ang Philippines, if you go to Benindo, you call it Benindo, sa Chinatown, dyan sa Manila, you can see ang mga Chinese New Year decors na po dyan sa mga establishment nila. And even dyan sa mga malls sa Pilipinas, no? Sa Manila, and of course sa other malls dyan sa Pilipinas, you can already see ang mga Chinese New Year decor. I was there last month, and I went to Benindo ba yan? Sa Chinatown, and nakita ko talaga po na ang spirit ng Chinese New Year nandyan na po sa Pilipinas. So, Kong Si Fa Chai,
to the Chinese community dyan sa Pilipinas and to the Chinese celebrants, no? Next week, no? Kong si Pachay to all of you kung nasaan man kayo. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang ang programa ni Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, I would like to say, let's pray for the Philippines po para matapos na itong mga issue, hot issue po natin dyan sa Pilipinas. My beloved wife passed away on... Oh, I'm sorry. I'm very sorry to hear this this news, Dato, no? 24/12. All right, okay. I'm really sorry to hear that, Dato. Condolence to you and to your children and to your relatives. Namatay na pala ang wife ni Dato Orlando Harumal. Aya. May her soul rest in peace. Hope to see you during the open house of our friend, our relative, si Jimmy Tan, ang asawa niya, si Cynthia. And I hope your brother also, si former chief of police dito po sa Penampang. I hope he is speedily recovering po. No? Miss na miss din ko ako ang bonding natin with your brother si Johnny Harumal nasa Sandakan. So siguro po hanggang dito na lang ang programa natin sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And once again, yes, I can assure you, I can promise you that you will be properly informed on the updates of what is happening dyan sa Pilipinas, especially ang mga Filipino communities dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, when it comes to security, when it comes to political and economical stabilities of the Philippines. In the meantime, ito po, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. And to all of you, I love you and have a very happy, peaceful, and problem-free weekend, Saturday and Sunday. Bye and see you tomorrow.